UNTV News Worldwide. Yes, happy Monday everyone. Isa na namang araw ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Maraming salamat sa Diyos. Good morning din sa iyo dyan, Clyde. For the first time, nag-team up din kami. Time check muna tayo mga kababayan. It's now 4:33 in the morning. Magandang araw mga kababayan sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw, James. At magandang hapon naman dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Lunes, August 28, 2023. Mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuya. At mula naman dito sa Los Angeles, USA, ako si Klein Sinka. Maghahatid sa inyo ng umatigabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating global headlines. Rescue operations to exercise Predators Run 2023 incidents Australia patuloy. Wagner Chief Yevgeny Prigozhin kumpirmadong nasawi sa plane crash. USA nagbabala tungkol sa military takeover sa Africa. Tropical depression maaaring maging hurricane sa Florida, USA. Maui officials naglabas ng listahan ng mga nawawala matapos ang wildfire. Pagbawi sa 2,000 items na ninakaw mula sa British Museum, isinasagawa na. Una sa ating mga umatigabong balita. Bumagsak malapit sa dalampasigan ng Darwin, Australia ang isang Osprey helicopter sakayang 23 service personnel na pawang American Marines. Ito ay habang isinasagawa ang taunang exercise Predators Run 2023 sa Northern Territory, Australia. Ito ang umaatigabong balita ni Danny Delieva. Sakay ng isang American aircraft, Bell Boeing B-22 o MB-22V Osprey, ang 23 marine personnel na pawang Americans nang bumagsak ito sa Tiwi Islands, Northern Territory, Australia. 3 sa mga sakay ng aircraft ang naiulat na nasawi, samantalang 5 sa 20 iba pang nasugatan ang nasa malalang kalagayan at dinala sa Royal Darwin Hospital o RDH. Kabilang ang helicopter sa isinasagawang taunang military drill na exercise Predators Run 2023 na nilalahukan ng mahigit kumulang 2,500 Marine personnel mula sa United States, Australia, Pilipinas, Indonesia at Timor-Leste. Ayon sa leader ng Northern Territory na si Natasha Files, nagdeklara ng pinakamataas na antas na Code Brown Emergency Alert ang RDH na pinakamalaking hospital sa teritoryo bilang tugon sa aksidente. Katulong na rin ang dagdag na police at defense personnel sa rescue operation sa isla habang patuloy ang investigasyon. Ang Bell Boeing B-22 Osprey ay isang American multi-mission tilt-rotor military aircraft na may kakayanang vertical take-off and landing o VTOL at short take-off and landing o STOL. Ayon kay Australia Prime Minister Anthony Albanese, nakatuon ang pansin ng pamahalaan sa pagtugon sa insidente at upang tiyakin ang pagbibigay ng ayudang kinakailangan. Noong nakaraang buwan ay 4 na sundalong Australians naman ang nasawi sa exercise Talisman Sabre na ginanap sa Queensland, Australia sa pagbagsak ng isang MRH-90 Taipan helicopter ng Australian Army. Danny Delieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Estados Unidos tungkol sa military takeover sa Africa. Bunsod ito ng laban sa terorismo sa Sahel region sa Africa. Ito ang umatikabong balita ni Crestor Pugaban. Noong Biyernes, August 25, nagbabala ang Amerika sa military takeover sa Sahel region ng Africa. Nananawagan din ang bansa sa Taliban rulers ng Afghanistan na huwag bigyan ng safe haven ang mga miyembro ng terrorist groups. Kabilang na dito ang grupo ng Al-Qaeda at Islamic State.
Nagsagawa ng pagpupulong ang United Nations Security Council kung saan nagpahayag ang Amerika ng suporta sa laban against terrorism. Ayon kay US Ambassador Linda Thomas-Greenfield, nakatuon ang Estados Unidos sa tumataas na banta ng terorismo sa Afrika at patuloy na nagbibigay ng assistance sa African partners nito. Samantala, ayon sa report ng UN Export, patuloy ang pamumuno ng Islamic State Group sa mahigit 5,000 members sa Syria at Iraq at nananatiling terrorist threat sa Afghanistan. Cres Fugaban, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang tropical depression ang binabantayan na maaaring maging Hurricane Idalia sa Florida. Inaasahan naman ang malalakas na pag-ulan sa US state. Mula sa Maine, USA, may umatikabong balita si Lea Salar live. Magandang araw o magandang hapon niya sa inyo. Lea, ano ba itong mga bagyo na mananalasa sa Florida? James, ngayong araw na ito hanggang bukas, inaasahang lalakas ang Tropical Depression 10 at magiging Tropical Storm Idalia na dadaan sa Florida, USA. Tinatayang nasa 39 to 73 miles per hour o 63 to 117 kilometers per hour ang dala nitong lakas ng hangin sa susunod na 48 oras. Ayon naman sa National Hurricane Center o NHC, kasama ng storm surge ang matinding pagbaha sa mga coastal areas at mga buhawi. Pinaghahanda rin ang mga residente sa coastal area ng Florida Gulf sa mga maaaring maging epekto ng bagyo. Sa kasalukuyan, may mga tropical storm warnings sa Yucatan Peninsula sa Mexico at sa Pinar del Rio sa West Cuba. Inaasahang darating ito sa Florida ng Miyerkules, tapos ay tutungo sa Georgia at Carolinas nitong Huwebes o Biyernes. Balik sa inyo, James. Yon, Lea, pumapasok na kasi tayo sa hurricane season dito sa US, lalo dito sa bahagi ng East Coast. Pero gaano ba kataas na mga pagbaha ang inaasahang magla-landfall sa Florida? James, tinatayang aabot sa 4 hanggang 6 na pulgada ang ulan na bubuhos sa Apalachicola at Big Bend regions ng Florida. Maaari dito makakuha ng mas mataas na rainfall sa ilang parte ng estado. James? Alright, sige, maraming salamat Lea Salar mula sa Maine, USA, at 74 tornadoes sa pagitan ng 1950 to 1990. Balitang Canada naman tayo, James. Inaprubahan ng Canadian federal government ang additional firefighting resources para sa dako ng British Columbia. Ito ay upang lubos na malabanan ang wildfire na patuloy na nanalasa sa lugar. Mula sa Grand Prairie, Canada, may umatikabong balita si Jeffrey Reyes live. Gandang araw sa iyo, Jeffrey. Ano additional resources ito ang pinigay ng gobyerno sa British Columbia? Yes, magandang araw sa iyo, Klein. Firefighters, first responders, military personnel at equipment ang ilang resources na muling inaprubahan ng Canadian government para maipadala sa British Columbia kung saan patuloy ang wildfire sa lugar. Katulong dito ang Fisheries and Oceans Canada, Coast Guards, Transport Canada, Royal Canadian Mounted Police, Indigenous Service Canada, Employment and Social Development Canada, Armed Forces Services, Public Services and Procurement Canada at a 30 reconnaissance team from Manitoba. Ito ay ang pangalawang pagkakataon na humingi ng additional support ang pamahalaan ng British Columbia na inaprubahan ni Honorable Hajit Shadan, President of King's Privy Council for Canada and ministers responsible for the Pacific Economic Development Agency. Inatasan rin ng National Defense Minister Bill Blair ang Department of National Defense at Armed Forces na suportahan at tulungan ang probinsya ng British Columbia. Klein, kasalukuyang mayroong 375
active wildfires ang nananalasa sa BC na tumupok na sa mahigit 1.5 million hectares. Balik sa iyo, Klein. Jeffrey, matanong ko lang, ano ang proseso ng pagsasagawa ng official request for federal assistance? Klein, isinasagawa ang request for federal assistance sa panahon ng emergency situation upang matugunan ito. Halimbawa, ang isang lalawigan o teritoryo ay kailangan gumawa ng official request for federal assistance. At ang gobyerno naman ay well-established i-process ang place para sa manage and request sa pamamagitan ng Government Operations Center kasama ang provincial and territorial at interdepartmental consultations at coordination. Balik sa iyo, Klein. Salamat, Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada. Yan, more wildfire news tayo. Inilabas ng mga opisyal ng Maui ang listahan ng daan-daang nawawala mula sa wildfire. Samantala, inanunsyo ng gobernador ng Hawaii ang extension sa pansamantalang pabahay para sa mga biktima ng Maui wildfire. Ito ang umaatikabong balita ni Chris De Leon. Inilabas na ng mga opisyal ng Hawaii ang pangalan ng 388 na tao na nawawala pa rin matapos ang kalunos-lunos na wildfire na dumaan sa bayan ng Lahaina. 2 linggo na nakakaraan. Kasama sa listahang ito ang pangalan na pinagsama-sama ng FBI ng mga kilalang tao at ang mga nai-report na nawawala na siya namang biniberipika ng FBI. Ilang oras matapos na ilabas ang listahan, nasa 100 tao ang nabilang na at patuloy na kinukumpirma ng mga opisyal. Nasa 115 na ang nasawi sa trahedya na nagsimula noong August 8 at babala ng mga opisyal, maaari pang tumaas ang bilang na ito. Samantala, inanunsyo ni Hawaii Governor Josh Green noong Biyernes na ang mga lumikas na residenteng pansamantalang nananatili sa government-subsidized hotels o Airbnb ay makakapag-extend sa kanilang tirahan. Ito ay habang sila ay nakarehistro sa Red Cross. Kinumpirma rin ni Green na ang estado, federal at local na mga opisyal ay gumagawa upang makapagtatag ng mas permanenteng pabahay sa ibang bahagi ng isla. Chris De Leon, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Balitang Canada ulit tayo, kinumpirma ng Russian officials na nasawi sa pagbagsak na isang private jet sa Northwest Moscow, Russia ang founder at pinuno ng mercenary force Wagner na si Yevgeny Prigozhin. August 25 na mangyari ang trahedya kung saan 10 tao ang nasawi. Mula sa New Brunswick, Canada, may umatikabong balita si Charles Corpuz. Live! Magandang araw sa iyo, Charles. Ano ang detalye hinggil sa investigasyon sa plane crash na ito, kung saan nasawi ang Wagner chief, Yevgeny Prigozhin? Yes, Klein, kumpirmadong patay sa plane crash ang Wagner chief na si Yevgeny Prigozhin sa pamamagitan ng genetic analysis ng mga labing natagpuan kasunod ng plane crash noong August 25, 2023. Ayon sa investigative committee, natukoy na ang 10 biktima at tugma sa passenger list ng flight. Ipinagpapatuloy naman ng isang criminal investigation sa northwest ng Moscow kung saan bumagsak ang eroplano at nasawi ang lahat ng sakay nito. Kabilang ang iba pang senior figures ng Wagner na isang Russian mercenary group na itinatag ni Prigozhin at sangkot sa military operations sa Ukraine, Syria at mga bahagi ng Africa. Nangyari ang plane crash 2 buwan matapos ng pangunahan ni Prigozhin ang isang Wagner mutiny laban sa Russian Armed Forces at kubkubin ang Rostov. Nagbanta rin itong magmamarcha patungo sa Moscow. Itinatanggi naman ng Kremlin ang paratang na nasa likod ito ng trahedya. Back to you, Klein. Concerning na balita ito, Charles, batay sa mga eksperto, ano naman ang implikasyon ng pagkakasawi ni Prigozhin sa Russia? Yes, Klein. Sa inyo naman, ayon sa mga European governments, ay wala namang maiba sa kanilang counter-offensive sa pagtulong nila sa Ukraine. Back to you, Klein. Salamat, Charles Corpuz. Yan mula sa New Brunswick, Canada.
Ito ang nasawi matapos magpaputok ng baril ang isang gang sa Haiti. Ito ay habang nagsasagawa ng kilos protesta sa Kapitolyo ng bansa. Ito naman ang umaatigabong balita ni Raven Campos. Daan-daang tao na may dalang machete ang nagmarcha sa Port-au-Prince sa Haiti upang mapaalis ang mga gang members sa lugar. Sa gitna nito, nagpaputok ng machine gun ang mga gang at 7 tao ang nasawi. Pinangangambahang tataas pa ang bilang nito dahil maraming tao ang nasugatan at kinidnap naman ang ilan. Ito lamang 2023 na itala ang nasa 2,400 na tao na ang nasawi dahil sa patuloy na pagtaas ng gang violence sa bansa. Nangyari ang protestang ito sa suburb ng Canaan na itinatag ng mga nakaligtas sa kalunos-lunos na lindol noong 2010. Kinokontrol ang lugar ng Canaan ng isang gang na pinamumunuan ng isang Jeff na kaalyado ng tinatawag na 5 Seconds Gang. Sa ngayon, nasa 80% ng Kapitolyo ang kontrolado ng mga gang. Tumaas ang bilang ng gang violence sa Haiti mula noong na-assassinate ang dating presidente na si Jovenel Moise noong 2021 at unti-unti nang nawala sa pamahalaan ang kontrol ng bansa. Raven Campos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinasagawa na ang pagsisikap upang mabawi ang mga humigit kumulang 2,000 artifacts na ninakaw mula sa British Museum. Ang ilan dito nagmula sa noong 15th century BC hanggang 19th century AD. Ito ang umatikabong balita ni Axis Selim. Inanunsyo ni British Museum Chairman George Osborne noong Sabado, August 26, na nagsasagawa na ng mga hakbang ang museo upang mabawi ang nasa 2,000 items na ninakaw mula sa British Museum. Iba't ibang artifacts, kabilang na ang mga ginto at mahalagang bato, ang ilan sa mga ninakaw sa storeroom ng museo noong nakaraang linggo. Ayon pa kay Osborne, hindi maayos na naitala o nairehistro ang lahat ng mga koleksyon sa museo, kaya kinakailangan pa ang pagsasagawa ng forensic inquiry upang matukoy kung ano-anong items ang nawawala. Nasira umano ang reputasyon ng museo dahil silang pinagkakatiwalaan na mag-ingat sa mga priceless artifacts mula sa iba't ibang kultura sa buong mundo. Kaya naman, aniya, humihingi siya ng paumanhin sa ngalan ng museo. Dagdag pa ni Osborne, nagsimula na umano nilang ma-recover ang ilan sa mga stolen items, subalit wala itong ibinigay na anumang impormasyon kung ano-anong items ang na-recover at kung papaano na-recover ang mga ito. Samantala, bumaba naman si Harrick Fisher sa kanyang pwesto bilang Museum Director noong Sabado matapos itong aminin ang pagkabigo sa pagsisiyasat sa nakawan sa museum collections. Axis Salema, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangangailangan ang Philippine Embassy sa Washington, D.C., USA ng Consular Affairs Public Assistance Center Representative. Samantala, magsasagawa naman ng Philippine Embassy on Wheels sa Khail, Saudi Arabia mula September 1 to 2, 2023. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inanyayahan ng ating mga kabayan sa Washington, D.C. area na mag-apply bilang Consular Affairs Public Assistance Center Representative. Ilan sa qualification na posisyon na ito ay dapat may legal status at pinapayagang magtrabaho sa Estados Unidos, computer literate at fluent sa English at Filipino. Sa mga interesado mag-apply, magsumite lamang ng resume at cover letter sa admin@philembasyus.org bago mag-September 1. Magsasagawa naman ng Philippine Embassy on Wheels sa Khail, Saudi Arabia mula September 1 to 2, 2023. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob sa mga kababayan ay ang passport services at consular services gaya ng notarial at authentication. Cash lamang ang tatanggapin na mode of payment kung kaya't maghanda at magdala ng sapat na cash para sa transaksyon. Para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sa facebook.com/PHLNKSA. Nagpaalala naman ng Philippine Embassy sa France hinggil sa unauthorized sharing ng personal information lalo na sa social media.
Ginawa ang paalala matapos ang pag-share ng screenshots ng passport ng isang yumaong kababayan. Ayon sa embahada, mananatiling sakop ng Philippine laws ang overseas Filipinos at sinumang lumabag ng Philippine Data Privacy Act ay maaaring pagbayarin ng multa mula 500,000 pesos hanggang ₱1,000,000. Samantala, magbibigay naman ng serbisyo ang Social Security System Hong Kong Office sa mga kababayan sa Macau sa September 3 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Philippine Consulate General Office. Hindi na kinakailangan ng appointment kung kaya't magtungo lang sa konsulado kung kinakailangan ng SSS services. At yan muna ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito na, James, hindi natin makakalimutan ang pinakabangan nating lahat. Pwede bang bumate? Ninibago ako bagitong kasama ko ngayon Siyempre, Klein, pwede. Narito ang pagbati mula sa ating mga kababayan. Ako po si Natalie Hernandez ng Edmonton, Canada. 9 years na po akong hindi nakaka-uwi ng Pilipinas at binabati ko po ang aking mga kamag-anak sa Bulacan, sa Gonoy, Bulacan. Shout out po sa aking Tita Julie, Mami Lina, at ang pamilya ko po sa Santa Maria, Bulacan. Aking Mama Eugenia, ang aming kapatid na si Attorney Migs Inocencio at Ephraim Inocencio. Kamusta po kayo lahat dyan? Loobin, magkita-kita tayo at loobin ng Diyos na makauwi kami ng aking pamilya dyan sa Pilipinas. Sige, Klein, mauna ka na. Baka may babatiin ka. Oo nga, bati natin ang mga kasama natin, Kuya James, sa atin dito sa Los Angeles, ang mga KKTK natin dito sa Los Angeles. At binabati din natin ang mga kasama nating bisita, ng mga KKTKs din mula sa New York, Maryland, at kasama din natin sa South Jersey. Yun lang, Kuya James. Kamusta? Ayos, sige. Siyempre, binabati ko rin ng magandang araw si Kuya Daniel at ang kanyang sambayan, sila Ate Arlene, sila Brad Josel and family, sila Pepel and Pia, kamusta kayo dyan? Nabati ko rin yung kasama mo dyan na client, si Jacob, yung isa kong anak na barkada niyo yata dyan sa LA. Sana good boy lang siya, Inabati ko rin siyempre yung mga anak ko, si Justin, kasama ko dito ngayon, at yung aking butihing may bahay na nag-i-sleeping beauty ngayon. Happy Monday sa iyo. Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan for the rest of this week. Ayan, at Klein, kamusta ba yung weather natin diyan sa LA? Kamusta ba? Mga Kuya James, last week kung matandaan natin ay dumaan ang Typhoon Hillary, pero ito ay humupa din ng bagyo ng kagating ng Martes. Pero sa ngayon, ang kapansin-pansin sa mga residente ng LA at ng California in general, na mainit na ulit. Bumalik na ulit, naramdam ulit ang summer. At patuloy pa rin ito hanggang sa inasa na pagpapatuloy na ang pag-init ulit dahil pagpapatuloy na ang summer sa panahon dito sa West Coast, USA, sa California. Kaya dyan, James, kamusta ba ang weather natin dyan? Dito, pa-weather lang din. Alam mo naman dito sa East Coast, medyo mainit at pataas ang araw. Pero magpapasok ka na sa amin dito this coming week. Diyan ba sa inyo sa LA, opening na rin ba ng mga klase? Oo, Kuya James, sisimula na rin ng pagbubukas ng mga klase sa mga eskwelahan dito sa Los Angeles particular. Ang isa sa mga kasama nating na mga hindi nakasama sa meeting ay may mga pasok din. At rin sa mga trabaho nila, Kuya James. Ayun, buti naman at isasabay-sabay na rin tayo pagkaalam ko kasi sa Pilipinas. Mamaya malalaman natin kila amigo yan baga na dating niya na halos sabay na yung pagbubukas ng eskwela nila din doon. Pero kailan ka ba uling nakauwi sa Pilipinas? Dito ka na ba pinanganak? Actually, Kuya James, pinanganak ako sa Guam, USA. Yun sa mga territories dito sa USA. Pero ako ay dumating nito lang, ang 2017 actually.
na simula tayo dito sa UNTV din dito sa Los Angeles. At hopefully nga makabisita din sa Pilipinas. Mukhang marami na rin ang pinagbago ng mga nakakamiss na makasama natin dyan sa Pilipinas. At actually dito sa Los Angeles, Kuya James, ay nandito rin ang makasama natin sa Wish USA, ang mga staff and crew ng Wish USA dahil magkakaroon ng isang Wish-exclusive recording dito sa Hollywood Boulevard sa isang artist na gagawa ng kanyang Wish-exclusive sa Wish USA. Nabanggit mo pala yung Wish USA bus dyan. Yan ang I would say na naging starting point ni Easy Mill na ngayon may recording contract na pala siya dyan sa under ni Eminem, kanyang recording studio. Pero gayon pa man, nabanggit mo kasi yung Wish din, binabati ko rin siyempre ng Happy 9th Anniversary ang Wish 1075 yan sa Pilipinas. Nagkaroon sila ng concert or parang mini concert yung kagabi, yung napanood mo. Maraming mga artists doon na nag-perform at naka 9 years na rin pala yung Wish. Congratulations sa Wish 1075. Yan. O ba, mahilig ka sa... involved ka rin ba dyan sa Wish USA, Klein? Ano yan? One more time, James. Tatanong ko kung involved ka rin ba dyan sa sa Wish USA, Wish bus dyan? Oo nga, James. Hopefully makasama tayo sa magiging road show kasi magkakaroon ng road show, Wish-exclusive Wish USA road show si Josh Cullen. Isa siya sa mga members ng SB19, isa sa mga nagkaroon sila ng world tour actually dito. Kailan lang kakatapos ng kanilang world tour ng SB19. Kaya isa din sa mga abangan natin pagdating ni Josh Cullen dito sa Hollywood Boulevard. Ito na, James, no? Mga kasambahay, kung meron kayong hindi napanood na balita o nais yung muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari nyo po itong balikan sa aming mga official social media accounts. Yes, at i-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Papanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and always share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa book of 1 John chapter 2 verse 5, But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. At yan po ang mga tigabong balita sa iba't ibang panig man mundo ngayong umaga ng Lunes, August 28, 2023. Susunod na ang program Hataw Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa Los Angeles, USA, ako si Klein Sinca. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, wala naman dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos and have a nice week ahead of us.